Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Sa nakaraang season 1 ng The Walking Dead, pagkatapos magising ng mag-isa sa isang inabandonang ospital, natuklasan ni Sheriff Rick na ang mundo ay bumagsak sa isang zombie apocalypse. Naglalakbay siya sa winasak na mga bayan habang hinahanap ang kanyang pamilya at kalaunan ay sumama sa isang maliit na grupo ng mga nakaligtas na nakikipaglaban upang manatiling buhay. Muling nagkita ang kanyang pamilya sina Rick, Lori at Carl. Ngunit tumataas ang tensyon habang ang pamumuno, moralidad at kaligtasan ay nagsisimulang magbanggaan sa loob ng grupo. Magkasama nilang tinungo ang CDC sa pag-asang makahanap ng mga sagot at lunas, ngunit natuklasan nilang mas nawawala ang sangkatauhan kaysa sa kanilang inakala. Habang sinisira ng CDC ang sarili nito, muling tumatakas ang mga nakaligtas na nagtatakda ng yugto para sa mas mabagsik at mas desperadong laban para sa kaligtasan. At sa Season 2, naghanap ng kanlungan sina Rick at ang kanyang grupo sa bukid ni Herschel, sinusubukang mabuhay habang hinaharap ang tumitinding tensyon sa buhay. Ang paghahanap kay Sofia, isang nawawalang bata, ang nagtutulak sa malaking bahagi ng season na naglalantad ng mga bitak sa pagkakaisa at pamumuno ng grupo. Lumalala ang mga tunggalian habang si Shane ay nagiging lalong hindi matatag, hinahamon ang otoridad ni Rick at inilalagay sa panganib ang lahat. Paulit-ulit na dumadating ang trahedya, kabilang ang nakakagulat na mga kamatayan na pumipilit sa mga nakaligtas na harapin ang malupit na realidad ng kanilang bagong mundo. At kalaunan din ay nasira ang bukid, at napilitang umalis ang grupo, at natutunan ang kaligtasan ay may kasamang malupit na sakripisyo. At ngayon sa pagsisimula ng Season 3. Nagsisimula ang pelikula sa isang grupo na tumakas mula sa zombies at lumilipat mula bahay hanggang bahay sa liblib na Georgia sa nakalipas na 8 buwan. Mas naging bihasa na si Carl sa mga baril. Mukhang opisyal ng pinalitan ni Daryl si Shane Walsh bilang kanang kamay ni Rick at malapit ng mga anak si Lori. Gumagalaw bilang isang buo, sina Rick, T-Dog, Daryl at Carl ay bumutas ng isang bahay. Tinanggal ang mga walker sa loob at sinuri ang lugar upang matiyak na ligtas ito para sa grupo na magkampo doon. Pagkatapos ng pagsuri, pumasok ang iba sa bahay. Makalipas ang kaunting sandali, nagsimulang mag-ayos ang lahat hanggang si T-Dog ay tumingin sa bintana at napansing may paparating na grupo ng walker. Nagmadali ang lahat papunta sa mga sasakyan at umalis sila. Huminto ang mga sasakyan sa isang highway kung saan nagbabantay sina Carl at Beth habang pinag-uusapan ng grupo kung saan sila tutungo. Binuksan nila ang mapa at tinalakay kung paano sila umiikot lang ng ilang buwan, pilit na iniiwasan ang herd na dumaan sa bukirin ng pamilyang Green. Pumunta si T-Dog at ilan pang kasama upang kumuha ng tubig, habang nagpunta sina Daryl at Rick upang mangaso. Habang nangangaso, naglakad sila pababa sa riles at napansin ang isang bilangguan na puno ng walker. Pinuputo ni Rick ang bahagi ng bakod upang makapasok ang grupo sa loob ng prison yard. Tinali ni Glenn at Daryl ang bakod upang walang walker na makapasok mula sa likuran. Nagsimula silang tumakbo. Pagdating sa gate ng bilangguan, sinabi ni Rick na may kailangang tumawid sa prison yard na puno ng walker upang isara ang gate sa kabila. Nag-alok si Glenn pero sinabi ni Rick na siya ang gagawa. Inutusan niya sina Glenn, T-Dog, Beth at Maggie na ilihis at patayin ang mga walker sa bakod. Inutusan niya sina Carol, Daryl, Herschel at Carl na barilin ang mga walker mula sa guard towers. Tinalian ni Rick ng rifle ang kanyang likod at binigyan siya ng mga kadena. Umakyat si Lori sa bakod. Tumungo si Rick papunta sa gate. Pinatay niya ang ilang walker sa daan at pagkatapos ay siniguro ang gates. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang tower at, sa tulong ng grupo, binaril ang natitirang mga walker sa yard upang masiguro ito. Matapos makuha ang yard, naupo ang grupo para kumain sa tabi ng apoy, at sa kahilingan ni Herschel, kumanta sina Beth at Maggie ng lumang Irish drinking song. Habang nagbabantay sa harapang gate, nagsimulang imasahing ni Daryl si Carol dahil masakit ang balikat nito mula sa recoil ng assault rifle. Nagsimula siyang lokohing makipag-flirt sa kanya at bumalik sila sa apoy. Pagkatapos suriin ang bakod, gumawa si Rick ng plano para tuluyang makuha ang bilangguan, sinasabing dahil maraming walker sa loob, maaaring bumagsak ang bilangguan noong maagang bahagi ng apokalipse. Kaya posibleng marami pang supply tulad ng pagkain, armas at bala na naiwan.
Kinabukasan, sina Rick, Daryl, Tidog, Glenn, at Maggie ang kumuha ng interior habang ang iba ay nagsilbing pang-distract. Maayos sana ang lahat hanggang sa makasalubong nila ang mga walker na may suot na riot gear. Matapos ang serye ng mga hindi epektibong atake, sinaksak ni Maggie ang isang naka-armor na walker sa ilalim ng helmet na diskubre ang kahinaan nito. Mabilis nilang natapos ang iba pa at pumasok ang grupo sa bilangguan. Pumasok sila sa cell block D, tinanggal ang ilang natitirang walker sa loob at nakita nilang ligtas ito. Habang nagsisimulang umayos ang lahat sa iba't ibang selda, nagsimulang magpakita ng interes si Carl kay Beth pagkatapos ay umalis upang hanapin ang sarili niyang selda. Samantala, hindi maganda ang kalagayan ni Michael at Andrea, ang dating nakahood na may espada. Nagtago sila sa isang deer cooler. May influenza si Andrea at pinainom siya ni Michael ng aspirin na nakuha niya sa isang tindahan. Pinwersa ni Andrea si Michael na iwan siya, pero tumanggi ito. Napagpasyahan nilang kailangan nilang umalis dahil may paparating na grupo ng walker at mamamatay si Andrea kung mananatili sila, kaya nagtungo sila sa kagubatan. Ibinunyag ni Lori kay Herschel ang takot niyang baka stillborn ang sanggol at maaaring ipanganak itong walker. Natatakot siyang galit sa kanya sina Rick at Carl, at minsan ay nais niyang namatay na siya sa bukirin. Tinitiyak ni Herschel na hindi ito totoo at mamahalin pa rin ang sanggol si Lori. Pinangakuan niya si Herschel na kung stillborn man ang sanggol o kung mamatay siya at ang sanggol sa panganganak, huwag itong mag-atubiling patayin silang pareho. Natagpuan ng grupo ang napakaraming armas at naghanda upang patuloy na galugarin ang bilangguan. Sina Rick, Daryl, Tidog, Glenn, Maggie, at Herschel ay lumalim sa interior habang naiwan si Carl upang bantayan ang mga babae. Tahimik sa una, ngunit bigla silang nakasalubong ng ilang grupo ng walker. Sa dilim at kaguluhan, nahiwalay sina Glenn at Maggie sa grupo. Nang ligtas nang lumabas muli, sinubukan ni Herschel na hanapin ang dalawa pero nakagat ang kanyang binti ng isang walker na nagkunwaring patay. Nagkita muli ang grupo at tinulungan si Herschel palabas ng koridor. Nagkanlong sila sa cafeteria, kung saan, sa pagtatangkang mailigtas si Herschel, pinuto ni Rick ang kanyang binti gamit ang isang hatchet na naging dahilan upang siya ay mawalan ng malay dahil sa matinding pagdurugo. Pagkatapos ay lumitaw ang 5 aninong figura sa katabing silid. Naghanda si Daryl upang bumaril pero napagtanto niyang hindi sila walker kundi mga nabubuhay pang survivor sa loob ng bilangguan. Pinailawan niya ng flashlight ang mukha ng isa sa mga preso, kaya napasigaw si Axel, isa sa mga preso ng T-Holy. Pagkatapos ng traumatic na pangyayari kung saan nawala ng binti si Herschel, matapos siyang makagat, lumabas ang mga preso na nagtatago sa broom closet ng cafeteria, halatang walang alam tungkol sa apocalypse. Binanggit nila na nakulong sila sa broom closet nang magsimula ang mga riot, matapos bigyan ng isa sa mga gwardiya, si Thomas, ng baril upang protektahan silang 5. Iniwan muna ni Rick at ng kanyang grupo ang mga preso, dinala si Herschel pabalik sa cell block D. Pagkatapos iwan si Herschel kina Glenn at sa iba pa, itinutok ni Daryl ang kanyang crossbow sa koridor nang makita niyang sinusundan sila ng mga preso. Nagkaroon ng standoff at agad na magitan si Rick. Lumabas ang 8. Hindi makapaniwala ang mga preso na kayang pumatay ng grupo ni Rick nang hindi bababa sa 50 katawan. Ipinakita rin nilang hindi nila alam na ang pinsala o pagkasira lang sa utak ang pumapatay sa walker, pati na rin ang katotohanang hindi kailangan ang kagat para mag-turn. Maya-maya, nagsimulang magreklamo si Thomas na dapat ibalik ang mga preso sa cell block day dahil mas matagal sila sa bilangguan. Sa halip, hiniling ni Rick na umiwas ang grupo ni Thomas. Nagmungkahi si Axel ng kompromiso na lumipat na lang sila sa ibang cell block. Nagkasundo sina Rick at Thomas. Kapalit ng kalahati ng food supplies ng mga preso, tutulungan ni Rick, Tidog, at Daryl na linisin ang ibang cell block. Una, dinala ni Rick at ng kanyang grupo ang kalahati ng supplies pabalik sa cell block D. Nagsimula ang grupo ng 8 na suriin kung ano ang meron sila para ipaglaban. Sa simula ng paglinis, gumamit si Rick ng signal para umatake, pero rumagasa agad ang mga preso, na may mahinang paraan ng pakikipaglaban, mas tumatarget sa torso kaysa ulo. Gayunpaman, natutunan rin nila kalaunan na tamaan ang utak. Habang lumalaban, tinangkang umatras ni Big Tini, ngunit na-scratch siya sa likod ng balikat, isang parte na hindi maaaring putulin.
Nagkaroon ng maikling pagtatalo kung ano ang gagawin sa kanya, ngunit biglang pinatay ni Thomas ng walang awa si Big Timmy. Samantala, abala sina Maggie, Beth at Glenn sa pagtulong kay Herschel. Inatasan si Glenn na siguraduhing hindi babalik si Herschel kung hindi siya makakaligtas. Paulit-ulit na sinusubukan ni Glenn na kumbinsihin si Maggie na maging handa at sinusubukan naman ni Maggie na kumbinsihin si Beth na huwag umasang sobra. Si Carl, na inatasang ayusin ang pagkain, ay bumalik na may dalang kaunting medical supplies na nakuha niya sa infirmary, isang delikadong hakbang na siya lang mag-isa ang gumawa. Sabi niya, nakapatay siya ng 2 walker na ikinabahala ni Lori. Mabilis na nauwi sa pagtatalo at diretsong sinabi ni Carl sa kanyang ina na tigilan siya. Napansin ito ng mga babae, sabay tingin kay Carl bago siya umalis. Nagkasundo sina Rick at Daryl na papatayin si Thomas sa unang maling galaw nito. Pagdating malapit sa cell block na pupuntahan, sinabi ni Rick kay Thomas na isang pinto lang ng double doors ang buksan. Ngunit hindi siya nakinig, binuksan ang parehong pinto, dahilan upang rumagsa ang mga walker papasok. Sa gitna ng labanan, umatake si Thomas sa isang walker at napatay ito, ngunit kasabay noon ay sinubukan niyang hampasin si Rick. Tinulak pa niya ang isang walker kay Rick upang ipapatay siya. Buti na lamang at nakialam si Daryl at pinatay ang walker. Pagkaraan ng ilang sandali, napatay ang lahat ng walker, at matapos ang maikling pag-uusap, pinsplit ni Rick ang ulo ni Thomas gamit ang kanyang machete. Gumanti si Andrew gamit ang kanyang baseball bat, ngunit madaling napatumba. Tumakbo siya papunta sa koridor, na malinis na ngayon, at hinabol siya ni Rick, iniwan sina Daryl at Tidog upang bantayan sina Oscar at Axel. Nang mahabol ni Rick si Andrew sa isang enclosed yard na puno ng walker, isinara at nilock niya ang barred gate sa likod ni Andrew, na iniwan ito sa loob. Nakiusap si Andrew na papasukin siya, ngunit malamig na tumanggi si Rick. Isinara niya ang pinto sa loob, at ang tanging narinig kay Andrew ay mga sigaw ng takot. Hiningi ni Carol na sumama si Glenn sa kanya sa labas. Ipinahayag niyang gusto niyang pumili ng babaeng walker upang praktisan ang C-section. Alam niyang kahit mabuhay si Herschel, ay hindi niya matutulungan si Lori sa panganganak, at malamang ay kailangan niyang ik-section si Lori dahil ganoon ipinanganak si Carl. Dinistract ni Glenn ang iba pang walker, binibigyan si Carol ng oras upang hilahin ang babaeng walker. Habang sinisimula ni Carol ang pagdisek, may isang taong nanonood sa kanya mula sa kagubatan. Umupo si Maggie sa tabi ni Herschel habang natutulog ito. Pagkalipas ng ilang minuto, napansin niyang tumigil itong huminga. Nag-perform si Lori ng matagumpay na siki sa kanya. Bumalik si Rick kina Axel, Oscar, Tidog at Daryl na tinatakot ang unang dalawa. Nakiusap si Axel na hindi sila marahas tulad ni Thomas at nagmakaawa na huwag silang patayin. Lumapit sila kay Oscar na tumangging magmakaawa. Napagtanto ni Rick na tama ang sinasabi ni Axel at iniwan silang dalawa sa nalinis ng cell block. Malungkot na malungkot si Axel sa tanawin ng mga kapwa preso nila na nakahandusa sa labas ng kanilang mga selda, patay, habang naririnig ang huling mungkahi ni Tidog na ilabas ang mga katawan at sunugin. Pagbalik sa grupo, natagpuan ni na Rick, Tidog at Daryl si Herschel na hindi tumutugon sa loob ng grupo. Naupo sila sa tabi niya, sabik na inaabangan ang kanyang kalagayan. Nagmulat si Herschel ng mga mata at napaiyak sa ginhawa sina Maggie at Beth. Nag-usap sina Lori at Rick sa isa sa mga catwalk sa labas. Sinabi ni Rick na sisimulan nilang linisin ang mga katawan kinabukasan, na sinagot ni Lori na magbibigay iyon ng espasyo kay Carl para gawin whatever ginagawa niya ngayon. Sinabi ni Lori na maganda ang araw na ito. Sinabi ni Rick na hindi niya iniisip na masama siyang ina, at sumagot si Lori na ibang usapan ang pagiging asawa. Hinawakan ni Rick ang kanyang balikat at halos mapaluha siya. Sinabi ni Rick kay Lori na nagpapasalamat ang grupo sa pagsagip niya kay Herschel. Pagkatapos ay umalis siya. Isang military helicopter ang lumilipad nang magsimulang magkaroon ng mechanical problems ang makina matapos na malamang binaril ng governor. Bumagsak ang helicopter sa kagubatan na may 3 sundalo sa loob. Nakita ni na Andrea at Mekon mula sa malayo ang usok ng bumagsak na helicopter at nagtungo upang imbestigahan. Ikinadena ni Mekon ang mga pet zombies niya sa puno at itinago si Andrea sa mga dahon, upang siya ang pumunta at magsiyasat sa bumagsak na helicopter. 2 sasakyan ang biglang dumating. Umatras si Mekon sa mga bushes kasama si Andrea.
Mula sa bushes, napanood ni na Andrea at Mekon ang grupo ng kalalakihan na sinagip ang piloto at sinaksak ang dalawang sundalong namatay sa pagbagsak. Nagalaw ang mga kadena ng pet walkers ni Mekon na nakakuha ng atensyon ng mga bagong dating. Pinutol niya ang ulo ng mga walker upang patahimikin sila, ngunit natuklasan pa rin sila ni Merle Dixon na ngayon ay may bayonet na prosthetic hand. Si Andrea, na may sakit pa rin at nagulat sa hindi inaasahang pagbabalik ni Merle, ay nawalan ng malay. Nagising si Andrea na nakapiring sa likod ng sasakyan at narinig ang pinuno ng grupo na nagbibigay ng instruksyon sa CD radio. Bago siya muling mawalan ng malay, nakita niya ang sasakyan na papalapit sa isang napakalaking wooden gate. Sa isang hindi pamilyar na silid, naglagay ng gi ang doktor kay Andrea habang pinapanood ni Mekon. Sumama si Merle sa kanila at ikinuwento ang pagtakas niya mula sa Atlanta, sinasabing muntik na siyang mamatay dahil sa pagputol ng sarili niyang kamay. Sinabi ni Andrea na bumalik para sa kanya ang kapatid niyang si Daryl at ang iba pang survivors, at nabuhay pa si Daryl noong huli niya itong makita ilang buwan na ang nakalipas. Kinuwento rin niya ang mga pagkamatay ng ibang kasapi ng camp na alam niya, kabilang si Emmy. Nalungkot si Merle at nagbigay ng pakikiramay. Dumating ang pinuno ng grupo, ang governor, at tahimik na nag-usap sila ni Merle. Hiningi ni Mekon ang kanilang mga sandata. Tiniyak ng governor na malaya silang umalis kinabukasan at ibabalik ang kanilang mga sandata sa oras na iyon. Nang tanungin ng Andrea kung bakit niya pinatay ang mga patay na sundalo, ipinaliwanag ng governor na nagiging walker ang kahit sinong namamatay at sinabi niyang ipinalalayan niya sila sa kanilang paghihirap. Inihatid ng governor sina Andrea at Mekon palabas upang ipakita ang isang tahimik na kalsadang may torchlights, sabay sabing, "Welcome to Woodbury." Ipinakita niya ang dahilan ng kanyang kumpiyansa, isang matibay at mabigat na binabantayang pader. Namangha si Andrea habang pinapatay ng mga gwardya, pinamumunuan ni Merle ang tatlong papalapit na walker. Dinala sila ng governor sa kanilang silid, kung saan may nakahandang malilinis na damit. Kita sa mukha ni Mekon ang pagdududa, lalo na nang sabihin ng governor na may isang tao siyang magbabantay sa labas. Kinabukasan, dinala sila ni Rowan, isang residente ng Woodbury, sa isang tour. Masayang naglalaro ang mga bata sa kalsada habang abala ang mga tao sa kani-kanilang gawain. Inilahad ng guide na 73 katao ang nakatira sa bayan at wala pang nasasawi mula pa noong winter dahil na rin sa mahigpit na curfew ng governor. Samantala, binisita ng governor si Wells, ang sugatang piloto ng helicopter. Inilahad ni Wells na iniwan niya ang 10 tauhan upang mauna siyang mag-scout. "Sabihin mo kung nasaan sila," sabi ng governor, "at pangako kung buhay pa sila, dadalhin ko sila dito." Pumunta ang governor sa lab ni Milton, ang kanyang tagapayo, kung saan nadatnan niyang nagtatalo sina Milton at Merle. Pinagalitan niya sila at inutusan si Merle na alamin pa ang tungkol kay Andrea. Naiwan, pinag-aralan ng governor at Milton ang mga buhay na ulo mula sa pet walkers ni Mekon. Sinabi ni Milton na tinanggal ni Mekon ang mga braso at panga ng mga walker. Kapag inalis mo ang kakayahan nilang kumain, nawawalan sila ng interes. Ipinaliwanag niyang nagsilbi ang mga ito bilang panakot. Kalaunan, sumama si Milton sa governor sa almusal kasama sina Andrea at Mekon. Ipinaliwanag ni Milton ang kanyang teorya na may bakas pa rin ang dating pagkatao ang walkers, kaya tinanong niya si Mekon tungkol sa kanyang pet walkers, "Kilal mo sila, hindi ba?" Nanatiling tahimik si Mekon at tanging hiningi lamang ang pagbabalik ng kanilang mga sandata. Hinimok sila ng governor na magpahinga pa. Pagkatapos ng almusal, sinabi ni Mekon kay Andrea na hindi niya pinagkakatiwalaan ang governor, ngunit nais ni Andrea na manatili pa sa Woodbury. Nang maalala ang tanong ni Milton, tinanong ni Andrea si Mekon tungkol sa kanyang pet walkers. "Kasama natin sila buong winter, pinoprotektahan tayo," sabi niya, "at pinatay mo sila ng walang pag-aalinlangan." "Mas madali kaysa iniisip mo," sagot ni Mekon, bago umalis na ikinainis ni Andrea. Samantala, natunto ng governor ang squad ni Wells at lumapit mag-isa habang kumakaway ng white flag. Sinabi niya sa squad leader na natagpuan niya ang kanilang piloto at inalok silang ihatid sa Woodbury. Nang makaramdam ng ginhawa ang grupo, biglang bumunot ng baril ang governor at nagpaputok. Lumabas ang mga lalaki ng Woodbury mula sa paligid at pinagbabaril ang natitirang sundalo. Inutusan sila ng governor na kolektahin ang lahat ng sandata.
Bumalik sa bayan ang governor at ang mga tauhan niya sakay ng mga military trucks, kasama ang mga armas, gamot at iba pang kailangan na supplies. Nagtipon ang mga taong bayan habang nililinlang sila ng governor na ang mga sundalo ay napatay na ng mga biters, ang tawag nila sa walkers, at iniwan ang kanilang mga truck, gamot, pagkain at armas. Habang nagkakahiwa-hiwalay ang crowd, tinanong ni Andrea ang gobernador ng totoong pangalan niya. Hindi ko kailanman sinasabi, sabi niya. Ngumiti ang gobernador, pabulong na nagsabing, never. Kinagabihan, tinitingnan ng gobernador ang Woodbury mula sa bintana ng kanyang apartment habang umiinom mula sa isang baso ng whiskey. Dumaan siya kay Rowan na nakahigang hubad sa kanyang kama at tumingin sa naka-frame na litrato ng kanyang asawa at anak bago pumasok sa katabing pribadong silid. Sa loob, umupo siya sa isang upuan at nakatitig na walang pakiramdam sa unahan, kung saan tatlong hanay ng mga aquarium ay puno ng mga buhay na ulo ng Walker. Kabilang dito ang mga ulo ng mga pet zombies ni Michonne at ang ulo ni Wells na bagong napugutan. Isang hindi kilalang tao na nakasuot ng kasuotang pangbilanggo ang nagdala ng gas can at bangkay ng usa, hinihila ito papasok sa kulungan. Pagkatapos, naghagis ang hindi kilalang tao ng mga bato sa ilang walkers upang makuha ang kanilang atensyon. Pinagnanakawan ng walkers ang bangkay ng usa na sinadyang inilatag upang akitin sila papunta sa gate ng kulungan. Pagkatapos ay binuksan ng tao ang gate ng kulungan, inilalagay ang puso ng usa sa harapan nito. Ang mga survivors ay nag-uusap tungkol sa mga plano para linisin ang prison yard nang lumapit sina Axel at Oscar, nagmamakaawang sumali sa kanilang grupo. Pabor si T-Dog na payagan sila, pero marami sa grupo ang hindi sang-ayon, ipinapahayag ang kanilang pag-aalala. Sa huli, iginiit ni Rick na sundin nila ang kanilang kasunduan at ang mga bilanggo ay dapat manatili sa kanilang cell block o umalis sa kulungan. Sa Woodbury, sinusuri ni Michonne ang mga naisalbang National Guard trucks, napapansin ang mga butas ng bala at bakas ng dugo. Kino-question niya ang gobernador tungkol sa mga pangyayari sa pagkamatay ng mga sundalo. Iniiwasan niya ang mga hinala ni Michonne at sinusubukang kumbinsihin siya at si Andrea na manatili sa Woodbury. Sa kulungan, inutusan ni Rick si Glenn na bigyan sina Axel at Oscar ng isang linggong supply at paalisin na sila. Sinusubukan ni Axel na makisama kay Daryl sa pamamagitan ng pag-alok na ayusin ang kanyang motorsiklo, pero hindi siya pinapansin ni Daryl. Samantala, umalis sina Beth at Lori mula sa kaligtasan ng Cell Block D. Tinutulungan si Herschel na maging komportable gamit ang kanyang saklay. Sa kanilang silid, pinag-uusapan ni na Michonne at Andrea ang mga plano na pumunta sa coast pagkatapos umalis ng Woodbury. Mas gugustuhin kong subukan ang kapalaran ko doon kaysa manatili rito, sabi ni Michonne. Dahil ang kutob mo ay may mali sa lugar na to. Sa gobernador, tanong ni Andrea. Kailangang magdesisyon si Andrea kung pagkakatiwalaan niya ang instincts ni Michonne na tumulong sa kanilang mabuhay buong taglamig o subukang alamin pa ang tungkol sa gobernador sa Woodbury. Habang nililinis ni na Rick at iba pa ang yard, sina Lori, Carl at Beth ay inaalalayan si Herschel palabas. Nagsasaya ang grupo sa paggaling ni Herschel at nagkatinginan ng mainit sina Rick at Lori mula sa malayo na nagpablush kay Lori. Ngunit naputol ang sandaling iyon nang biglang rumagasa ang grupo ng walkers sa courtyard. Nagpaputok ang mga baril habang tumatakbo sina Rick, Daryl at Glenn upang sumali sa laban. Nagkulong sina Herschel at Beth sa isang naka-fence na entryway habang sina Maggie, Lori at Carl ay tumatakbo papasok sa cell block. Habang muling sinisira ang courtyard gate kasama si Carol, nakagat si T-Dog sa balikat ng isang walker bago sila makatakas ni Carol papasok sa kulungan. Sa Woodbury, ibinunyag ni Andrea kay Merle ang lokasyon ng farm ni Herschel para mahanap nito si Daryl. Nang tumanggi siyang sumama kay Merle, sinabi nito na pareho silang iniwan at pagkatapos ay iniligtas ng parehong dalawang grupo ng tao. Tinanong ni Andrea si Merle kung mabuting tao ba ang gobernador. Hindi maganda ang lagay ko nang makita niya ako, sagot ni Merle. Dapat nagpatuloy na lang siya. Mabuti siyang tao. Sa prison yard, iniulat ni Glenn na may nagputol sa gate. Nang lumapit sina Axel at Oscar, inakusahan sila ni Rick. Biglang tumunog ang alarm ng kulungan, umaakit ng mas maraming walkers sa outer fence. Ipinaliwanag ni Oscar na ang backup generators ang nagpapagana nito,
patunay na may ibang nag-iistorbo mula sa loob ng kulungan at sinundan niya si Rick papasok upang patayin ang mga ito. Pagalagala sa mga hallway ng kulungan, inalok ni Carol na gawin ang anumang kailangan upang tulungan si Tidog sa kanyang kagat, ngunit iginiit niyang ihatid muna niya ito pabalik sa cell block bago siya mamatay. Sina Lori, Carl, at Maggie ay naglalakad din nang ang stress ng sitwasyon ay nagdulot kay Lori na magsimulang manganak. Dinala sila ni Carl sa boiler room. Samantala, pinag-uusapan ni Merle ang pag-alis upang hanapin ang kanyang kapatid na si Daryl gamit ang impormasyong ibinigay ni Andrea. Sinabi ng gobernador na hindi niya kayang mawala ng tao sa walang saysay na paghahanap pero pumayag siyang tulungan hanapin si Daryl kung may mas konkretong impormasyon. Sa cell block, naghiwalay sina Rick, Daryl, Glenn, Axel, at Oscar sa mga team upang hanapin ang iba at patayin ang backup generators. Sa boiler room, tinutulungan ni Maggie si Lori na alisin ang kanyang pantalon at inihahanda siya para sa natural na panganganak. Nakatingin si Carl sa kanila na litong-lito at takot, ngunit habang nagpupumilit si Lori sa kanyang contractions, nagsisimula siyang mag-hemorrhage. Narating ni Tidog at Carol ang pintuan ng laundry room, ngunit hinarang sila ng dalawang walkers. Wala nang bala, nag-aalinlangan si Carol na bumalik, pero si Tidog, alam niyang mapapahamak na siya, ay sumugod sa mga ito, ipinako sila sa pader, hinihikayat si Carol na magpatuloy. Sa Woodbury, nag-iinom sina Andrea at ang gobernador ng huling tagay sa apartment nito, kung saan ibinunyag niya ang tunay niyang pangalan, Philip, at na namatay ang kanyang asawa sa isang car accident bago ang apokalipse. Ipinahayag ni Andrea na hindi na siya sigurado sa gusto niya. Bago siya umalis, sinabi ng gobernador na malugod siyang tatanggapin sa Woodbury anumang oras. Sinabi ni Andrea kay Michon na gusto pa niyang manatili ng mas matagal, pero ayaw na talaga ni Michon at umalis ito ng galit. Narating ni Rick, Oscar, at Daryl ang generator room kung saan nakita nila si Andrew na buhay pa at naghihintay para atakihin sila. Ibinubunyag na siya ang nag-akit sa mga walkers at nagpasimula ng pag-atake bilang paghihiganti. Habang nag-aagawan sina Andrew at Rick, naghagis si Oscar ng bariles na tumama kay Andrew sa ulo at pinulot ang baril ni Rick. Huminto ang dalawang lalaki sa pakikipaglaban at itinuro ni Oscar ang baril kay Rick. Hinimok ni Andrew na barilin niya si Rick, ngunit nagbago ang isip ni Oscar at pinili niyang barilin si Andrew sa ulo, ibinabalik ang baril kay Rick. Pinatay ni Rick ang generator. Sa boiler room, nanghihina si Lori habang patuloy ang hemorrhage. Napagtanto niyang hindi siya makakaligtas sa natural na panganganak. Hindi ko mawawala ang baby ko, sabi niya kay Maggie. Kailangang hiwain mo ako. Luhaang nagpaalam si Lori kay Carl, sinasabing matalino at malakas ito at may kakayahan siyang mabuhay sa apokaliptik na mundo. Huwag mong hayaang sirain ka ng mundo, sabi niya. Ikaw ang pinakamahusay na bagay na nagawa ko. Marahang hiniwa ni Maggie ang abdomen ni Lori at kinuha ang baby. Nakaligtas ang baby, ngunit nakahimlay si Lori nang walang galaw, umaagos ang dugo mula sa kanyang sugat. Paalis na sana si Maggie kasama ang baby nang pigilan siya ni Carl. Hindi natin siya pwedeng iwan dito, sabi ni Carl. Magiging walker siya. Iginiit ni Carl na siya ang gagawa ng coup de grace. Habang umaalis si Maggie, narinig niya ang putok. Naglakad si Carl nang mabilis papunta sa exit. Sina Rick, Daryl, Axel, Oscar, at Glenn ay naglibot sa kulungan, pinapatay ang ilang walkers at nadiskubre ang pinaslang na katawan ni Tidog. Natagpuan ni Daryl ang scarf at baril ni Carol, at lumabas silang 5, muling nagkita sina Herschel at Beth. Habang nagpaplanong bumalik si Rick upang hanapin ang iba pang survivors, umalinggaw ang iyak ng isang baby. Lumabas sina Maggie at Carl dala ang bagong silang nasanggol. Bumagsak si Rick sa matinding dalamhati nang mapagtanto niyang wala si Lori, habang inaalo ni Glenn si Maggie, at ang iba ay napatingin sa gulat at kalungkutan habang umiiyak si Rick. At mga residente ng Woodbury ay nag-enjoy sa isang tanghaling barbecue, habang nagbabahagi si Andrea ng malamig na inumin kay Milton. Nanghuhuli siya ng mga detalye tungkol sa mga nakaplanong kaganapan sa gabing iyon, ngunit sinasabi ni Milton na hindi kayang ilarawan ng simpleng mga salita ang mga kasiyahang naghihintay. Samantala, binubrush ng governor ang buhok ng isang batang babae sa kanyang living room nang hindi sinasadyang mapunit niya ang isang piraso ng anit nito. Nakikita natin na siya ang undead na anak ng governor, si Penny.
Ayos lang, bulong niya, marahang hinahaplos ang ulo nito habang ito'y umuungol. Mahal ka pa rin ni Daddy. Pagkatapos niya itong itali at takpan ng telang sako ang ulo, tumingin ang governor sa bintana, kung saan napansin niya si Mike na nakatitig pataas sa kanyang silid mula sa sidewalk. Sa prison yard, nanghihina si Rick sa dalamhati sa pagkamatay ni Lori. Hinawakan niya ang kanyang palakol, naglakad papasok sa cell block, at sinimulang patayin ang mga walker. Ipinahayag ni Herschel sa grupo na ang sanggol ay malusog, ngunit nangangailangan ng gatas na formula upang mabuhay. Sina Daryl at Maggie ay sumakay sa motorsiklo upang maghanap ng mga supply. Sa Woodbury, pinangunahan ng governor ang mga tao sa isang toast. Nakagawa tayo ng lugar na maaari nating tawaging tahanan, sabi niya. Ngayon, ipinagdiriwang natin kung gaano kalayo ang narating natin. Ngumiti si Andrea habang naghihiyawan ang lahat. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, palihim na pumasok si Mekon sa apartment ng governor upang kunin ang kanyang katana. Binuklat niya ang journal nito at natuklasan ang listahan ng mga pangalan, kung saan ang huli, si Penny, ay naka-underline. Narinig niya ang kalabog sa katabing silid, ngunit bago niya ito masilip, napilitan siyang magtago dahil biglang bumalik ang governor. Narinig niyang nagmamakaawa si Milton na ipagpaliban ang kaganapan sa gabing iyon upang makapagsagawa siya ng eksperimento, ngunit tumanggi ang governor. Maya-maya, naglakad si Mike sa isang industrial courtyard malapit sa laboratorio ni Milton, kung saan natagpuan niya ang isang kulungan na puno ng mga walker. Pinalayan niya ang mga walker at pinagpapatay ang mga ito ng may husay. Nakatayo siya roon, nakangiti sa nagkalat na karahasan, nang maabutan siya ni Tim na may dalang timba ng mga putol-putol na bahagi ng katawan. Sa distribution center, sinaway ng governor si Mekon, ngunit pinuri rin ang kanyang tapang, inaanyayahang sumali siya sa kanyang research team. Naghinala si Mekon at hinarap siya tungkol kay Penny. Alam mo tungkol kay Penny, sabi ng governor, kung ganoon, alam mong mahal ko siya. Pustahan, sinasabi mo iyan sa lahat ng babae, tugon ni Mekon. Inagaw niya ang kanyang katana mula sa kamay nito at tinutukan siya ng espada bago lumabas sa pintuan. Pagkatapos nito, kinausap ng governor si Merle at minamaliit ang nangyari. Sinabi niyang siya na ang bahala at inutusan si Merle na sumama sa research team upang kumuha pa ng grist for the mill. Sa prison yard, tinutulungan ni na Axel at Oscar si Glenn sa paghukay ng 3 graves. Isang katlo ng grupo natin sa isang araw, bulong ni Glenn habang nagdadalamhati kasama si Herschel. Dahil sa isang, dagdag ni Herschel. Nagtanong si Glenn kung dapat ba nilang pinatay ang lahat ng preso noong una pa lang nilang nakita. Samantala, sinabi ng governor kay Andrea na nakakatakot umanong residente si Mekon at binanggit ang pinatay na mga walker. Nang tanungin ni Andrea kung bakit siya nagtatago ng mga captive walker, sinabi ng governor na may dahilan siya ngunit hindi niya ito ipapaliwanag. Natagpuan ni Andrea si Mekon na nagmamadaling nag-impact ng kanilang mga bag iginiit ni Mekon na dapat na silang umalis ng Woodbury. Walang pumunta rito ang umaalis, sabi ni Mekon. Iginiit ni Andrea na mali ang iniisip niya tungkol sa Woodbury. Sa loob ng prison, sinundan ni Glenn ang bakas ng mga patay na walker, kung saan natagpuan niya si Rick na nakatulala. Mahinahon niyang hinikayat si Rick na sumama sa kanila sa labas, ngunit sinubsob siya ni Rick sa pader at umalis ng walang salita. Sina Milton, Merle, at ang research team ay nagmaneho ng tow truck papunta sa isang off-site pit, kung saan hinila nila pataas ang isang net na puno ng mga walker. Inaasar ni Merle ang mga walker, pagkatapos ay pinigilan ang isa at binunot ang mga ngipin nito gamit ang pliers. Sa kalsada naman, natagpuan ni na Daryl at Maggie ang abandonadong daycare center, kung saan sila nangalap ng mga bote at formula. Pagbalik sa Woodbury, lumapit sina Andrea at Mekon sa perimeter gate na may hawak na mga bag. Hinarang sila ni Merle at kinausap ang gwardiya, bago sila pinayagang makadaan. Itinuro ni Andrea ang bukas na gate, kung saan nakakalat ang debris at basura, bilang patunay na nagiging paranoid lang si Mekon tungkol sa Woodbury. Papunta ka ba o hindi? Tanong ni Mekon, at nagpatuloy siyang mag-isa palabas ng gate nang mag-alinlangan si Andrea. Pagsapit ng gabing iyon, inaliw ng governor si Andrea at nag-alok ng inumin at kung anong makakatulong upang maalis sa isip niya ang pagkawala ng kanyang kaibigan. Hinawakan niya ang kamay nito at naglakad sila sa kalsada.
Pagbalik sa prison, mabilis na pumasok sina Daryl at Maggie sa cell block kasama ang mga gamit para sa sanggol. Kinalong ni Daryl ang sanggol at pinainom ito ng bote. Nagmungkahi si Carl na pangalanan ang kapatid niya mula sa isa sa mga babaeng nasawi sa kanilang grupo, pero hindi siya makapagdesisyon dahil sa dami ng pangalan. Natawa ang grupo sa biro ni Daryl na alternatibong pangalan, Lil Ass Kicker. Natuklasan ni Rick ang boiler room kung saan namatay si Lori. Kinilala niya ito dahil sa kutsilyo at likidong panganganak sa sahig, at napaluhod siya sa sobrang bigat ng nararamdaman. Nawawala ang katawan ni Lori, ngunit sinundan niya ang bakas ng dugo hanggang makita niya ang isang mamaga at lumubong walker na kinain ang buong bangkay nito at parang lutang sa sobrang pagkain. Kinagabihan, inihatid ng gobernador si Andrea sa pangunahing palabas, isang gladiator fight ni na Merle at Martinez na napapalibutan ng mga kadena sa pader na walker. Puno ang racers ng mga residente sa tingin ng entablado, naghihiyawan ng malakas. Ano to? Tanong ni Andrea, tinawag itong barbaric at nagsimulang umalis. Palihim siyang sinuyo ng gobernador at ipinaliwanag na palabas lang iyon na tinanggal ang mga ngipin ng walker at sinabing nakakatulong itong maglabas ng sama ng loob ang mga residente. Kinabukasan, naglagay si Daryl ng Cherokee Rose sa libingan ni Carol. Samantala, nakaupo si Rick sa sahig ng boiler room, pagod at manhid. Sa kanyang tuliro na isipan, narinig niya ang iyak ng sanggol at bigla ang tunog ng teleponong malapit. Nagulat siya, kinuha ito at sinagot. Nakipag-usap si Rick sa taong nasa telepono. Ang babae sa kabilang linya ay nagsabing iisipin niya kung papayagan niyang magsanib ang grupo ni Rick sa grupo niya. Binaba niya ang tawag na siyang nagtulak kay Rick na tingnan sina Carl at ang iba. Sina Merle, Tim, Crowley at Gargulyo ay naghanap kay Michon sa gubat. Inambush sila ni Michon, pinugutan si Crowley at tinuhog si Tim. Dumating ang mga walker at nakatakas si Michon. Hinabol nila Merle at Gargulyo matapos pigilan ang muling pagkabuhay ng kanilang mga kasamahan. Nag-usap sina Andrea at ang governor at sinabi ni Andrea na mas bagay siyang maging lookout sa wall. Pinayagan siya at nakita siyang nakikipag-usap kay Hallie. Napansin nila ang isang walker at sinubukan itong tirahin ni Hallie gamit ang pana, 2 beses na mintis. Tumalon si Andrea pababa ng wall at pinatay ito gamit ang kutsilyo. Nainis si Hallie kay Andrea, sinasabing hindi dapat tumatawid ng wall ang mga tao. Tumanggap ulit si Rick ng tawag mula sa isang lalaki mula sa woman's group. Sinimulan niyang tanungin si Rick, kasama na kung paano namatay si Lori. Tumanggi si Rick na pag-usapan ito, kaya ibinaba ng lalaki ang telepono, na siyang dahilan para bumigay ulit si Rick. Ipinaalam ni Rick kay Herschel ang tungkol sa kabilang grupo, ngunit nang kunin ni Herschel ang telepono, static lang ang narinig niya. Tinanong ni Herschel si Rick kung gusto niyang mag-usap, ngunit tumanggi si Rick. Inambush muli sina Merle at Gargulyo ni Michon. Halos mapatay niya si Gargulyo, na may malalim na hiwa, pero nailigtas siya ni Merle. Nagkaroon sila ng sagupaan ni Michon, ngunit muli silang inatake ng mga walker. Sinagip ni Gargulyo si Merle sa pamamagitan ng pagsaksak sa walker na nakasilo sa kanya, habang si Michon ay nakipag-agawan sa isang walker. Sa kaguluhan, nakatakas na naman siya, ngunit ngayon ay may tama siya ng bala sa hita mula kay Merle. Nang muli siyang lapitan ng mga walker, dumaan lang sila sa tabi niya na parang hindi siya nakikita. Kaya napagtanto niyang ang bituka ng walker ay nagsisilbing uri ng camouflage, laban sa iba pang walker. Nang hindi na nila makita si Michon, iminungkahi ni Merle na bumalik sila sa Woodbury at ipaalam sa governor na napatay na nila ito. Ngunit natakot si Gargulyo magsinungaling at nagmungkahi na magpatuloy sila sa paghahanap. Pagkatapos, binaril siya ni Merle sa ulo at bumalik na mag-isa. Nakarating sina Glenn at Maggie sa bayan. Nakita sila ni Michon mula sa likod ng kotse at pinanood habang kumukuha sila ng supplies, kabilang ang laruan para sa sanggol. Biglang lumitaw si Merle at tinaas ni na Glenn at Maggie ang kanilang baril. Nakilala ni Merle si Glenn at nag-usap sila tungkol sa kanilang mga pinagdaanan. Nagtanong si Merle tungkol kay Daryl at sinabi ni Glenn na buhay ito, dahilan para gusto ni Merle na bumalik kasama ni na Maggie at Glenn sa kanilang kampo. Tumanggi si Glenn kaya nagkaroon ng komosyon. Sa kaguluhan, sinunggaban ni Merle si Maggie, tinutok ang baril sa ulo nito, at inutusan si Glenn na imaneho silang tatlo papuntang Woodbury. Sina Daryl, Carl, at Oscar ay naghahalughog sa mas mababang bahagi ng prison.
Nagkwento si Daryl tungkol sa kanyang ina at kung paano ito namatay sa sunog. Inamin ni Carl na binaril niya si Lori sa ulo upang hindi ito mag-turn. Nagbahagian sila ng pakikiramay. Kalaunan, nakatagpo sila ng isang walker. Pinatay ito ni Daryl at napansin ang kutsilyo ni Carol sa lig nito. Nagalit siya at paulit-ulit na ibinaon ang kutsilyo sa sahig at pader. Dumulas siya pababa at naupo. Napansin niyang gumalaw ang isang pinto at binuksan ito. Nakita si Carol na mahina pero buhay. Binuhat niya ito pabalik sa iba. Nag-usap sina Andrea at Philip tungkol sa asal ni Andrea sa wall. Sinabi ni Philip na hindi na siya angkop doon. Inamin niyang nagustuhan niya ang laban at nagalit siya dahil nagustuhan niya ito. Binigyan siya ni Philip ng pahiwatig na gusto rin niya ito. Makalipas ang ilang sandali, nag-inuman sila sa labas at nauwi sa pagtulog nilang dalawa. Pagkaraan nito, bumalik si Merle kasama sina Glenn at Maggie at sinabi sa governor na patay na si Michonne. Nang hingin ang ulo at ang katanan nito, wala siyang maipakita. Nakipag-usap muli si Rick sa telepono at sinabi ng babae sa kabilang linya na siya si Lori at ang mga kausap nito dati ay sina Emmy, Jim at Jackie, mga namatay na. Bumigay ulit si Rick at sinabi kung gaano siya nagsisisi na hindi niya nasabi kay Lori ang nararamdaman niya at na hinayaan niya itong mamatay. Nawala ang linya, kaya ibinaba ni Rick ang telepono dahil hindi na niya ito maunawaan. Mas magaan ang pakiramdam niya matapos ang usapan nila ni Lori. Lumabas siya ng prison kasama ang sanggol at buong grupo. Bago niya ito ibigay kay Carl, napansin niya ang isang figura na may bitbit na basket at isang bag, at kasama nito ang grupo ng mga walker. Lumapit siya sa bakod at napagtanto niyang ang figura ay isang survivor si Michonne, dala ang kanyang bag at ang mga supplies na napilitan sina Glenn at Maggie na iwan. Tinatali ni Merle si Glenn sa isang upuan at iniinteroga siya, hinihinging ibigay ang lokasyon ng kanilang grupo. Sinusubukan siyang kausapin ni Glenn sa pagsasabing bumalik ang grupo sa Atlanta para iligtas siya, gaya ng sinabi ni Andrea kay Merle nang unang dumating sa Woodbury. Tumanggi si Glenn na ibigay ang lokasyon, saka siya inuntog kay Merle, na lalo pang ikinagalit nito. Sa kabilang kwarto, nakikinig si Maggie, takot na takot, habang patuloy na binubugbog ni Merle si Glenn. Samantala, malapit sa gate ng kulungan, pinapatay ng malubhang nasugatang si Michonne ang isang walker bago siya nawalan ng malay habang papalapit ang mga walkers sa kanya. Sa tulong ni Carl, pinapatay ni Rick ang mga walkers at binubuhat ang walang malay na katawan ni Michonne sa kanyang balikat. Tinutulungan siya ni Carl sa pagbitbit ng basket na puno ng baby formula na nakuha ni Glenn at Maggie. Sa common room ng kulungan, binubuhay muli ni Rick si Michonne at tinatanong ang pangalan niya, ngunit nananatili siyang tahimik. Sumasabat si Daryl para tawagin ang grupo papunta sa cell block. Bago siya umalis, ikinukulong muna ni Rick si Michonne sa kwarto. Nakikita ni Rick si Carol at niyayakap niya ito. Nakipaglaban siya papasok sa isang selda, paliwanag ni Daryl. Siguro nawala ng malay na dehydrate. Dinadala ni Beth ang sanggol at nare-realize ni Carol na patay na si Lori. "I'm sorry," sabi niya kay Rick habang umiiyak silang nagyayakap. Pinagmamasdan sila ni Michonne mula sa likod ng rehas. Sa Woodbury, sinasabihan ni Milton ang governor na handa na si Elif Coleman. Nang hindi nagbibigay ng detalye, humihingi ng tulong ang governor kay Andrea. Bumalik sa kulungan, sinasabi ni Michonne sa grupo na dinukot sina Glenn at Maggie. Ikinukwento niya ang tungkol sa Woodbury, isang bayan na may 75 katao, pinatatakbo ng mga veterano, at ng lalaking tinatawag ang sarili niyang governor. Nag-aalok siyang tulungan silang pasukin ang perimeter ng bayan. Si Glenn, bugbog at duguan, ay nagsasabi kay Merle na darating ang kanyang mga kaibigan para iligtas siya. Ipinagmamalaki ang laki at lakas ng grupo. "Rick, Shane, Dale, Jim, Andrea," sabi niya. Nagdesisyon sina Rick, Daryl, at Oscar na iligtas sina Glenn at Maggie. Habang naglalagay sila ng mga sandata sa kotse, hinihila ni Rick si Carl sa isang tabi, sinasabihang protektahan ang grupo sakaling hindi siya makabalik. Tinanong ni Carl kung pwede nilang pangalanan ang sanggol na Judith, pangalan ng kanyang third-grade teacher. Pagkatapos ay umalis ang rescue team, kasama si Michonne. Sa Woodbury, inihahatid ng governor si Andrea sa lab ni Milton, kung saan isang matandang lalaki, si Elif Coleman, ay nakahiga sa hospital bed.
Pagkatapos pasalamatan ni Governor si Enif Coleman sa kanyang serbisyo, sinimulan ni Milton. Pinapatunog niya ang singing bowl at inuutusan si Andrea na patugtugin ang record player. Sinabi ni Milton kay Enif Coleman, "Pakitaas po ang kanang kamay kung kinikilala niyong totoo ang mga susunod na pahayag. Ang pangalan mo ay Michael Coleman." Itinaas ni Enif Coleman ang kamay niya. Tinanong ni Milton ang tungkol sa pamilya ni Enif Coleman at itinaas muli nito ang kamay sa bawat tanong. Patuloy na tumatanggi si Glenn na ibigay ang lokasyon, kaya pinakawalan ni Merle ang isang walker sa interrogation room at umalis. Habang nakatali, nagawa ni Glenn na basagin ang kanyang upuan sa pader, saka sinaksak ang walker sa ulo gamit ang naputol na bahagi ng upuan. Sa lab, ipinaliwanag ni Milton kay Andrea ang layunin ng kanilang eksperimento. Tinutukoy ko kung mayroon pang natitirang memorya o human consciousness pagkatapos mag-transform ang subject, paliwanag niya. Malapit nang mamatay si Enif Coleman sa prostate cancer at mag-reanimate bilang walker. Kapag nangyari iyon, umaasa si Milton na tutugon pa rin siya sa mga cues. Walang conscious mind, tugon ni Andrea. Pag nag-turn sila, nagiging halimaw sila, yun lang. Makalipas ang ilang sandali, namatay si Enif Coleman. Ikinabit ni na Andrea at Milton ang mga strap sa kama. Samantala, pinag-uusapan ng Governor at Merle ang pagtangging makipagtulungan ni Glenn. Nagpa siya ang Governor na si Maggie naman ang kakausapin. Pinuputo ng Governor ang tali ni Maggie at inaalok siyang ibalik sa kanyang grupo. Nang hindi siya sumagot, inutusan niyang hubarin ito ang kanyang shirt at bra. Tinanggal niya ang sinturon niya, may mga sandatang nakahanda sa tabi, at ibinagsak ang ulo ni Maggie sa mesa, sabay banta. Nanunuya siyang tumawa sa pagiging matapang ni Maggie at umalis. Samantala, nakatagpo ang rescue team ng grupo ng walkers sa gubat at tumakbo papunta sa isang kubo. Sa loob, pinagbabantaan sila ng isang ermitanyo na babarilin sila, ngunit unti-unti siyang napakalma ni Rick. Nang sunggaban siya ni Rick, nakawala ito at tumakbo papunta sa pinto. Sinaksak siya ni Mekon sa likod gamit ang kanyang espada. Inihagis nila ang katawan nito sa mga walkers bilang pang-akit at tumakas sa likod na pinto. Balik sa lab, nagising si Enif Coleman bilang walker at binibigkas ni Milton ang cues, ngunit walang progreso. Nang gumalaw si Enif Coleman na parang tumutugon, inaabot ni Milton para tanggalin ang strap. Sa kabila ng protesta ni Andrea, umatake si Enif Coleman, kaya sinaksak ito ni Andrea sa ulo. Dinala ni Mel si Maggie na toples pa rin sa kwarto ni Glenn. Tapos na tayo sa laro, sabi ng Governor. Isa sa inyo ang magsasabi ng lokasyon ng camp nyo. Itinaas niya ang baril kay Glenn. Prison, bulalas ni Maggie, isiniwalat na may 0 survivors na nagkampo matapos nilang linisin ang walkers sa loob. Akala ni Merle na ang prison, malapit sa Noonan, Georgia, ay hindi mapasok, pero napasinungalingan iyon. Nagpanggap ang Governor na inaalo si Maggie, sa kanya ito itinulak kay Glenn. Sa kanyang apartment, sinisermona ng Governor si Merle tungkol sa prison. Ang grupong ito, nasa gitna ang kapatid mo, ay nagawa ang isang bagay na sinabi mong imposibleng gawin, sabi niya, kinu-question ang katapatan ni Merle. Iginiit ni Merle na hindi siya papanig sa kanyang kapatid. Ipinadala ng Governor sina Merle at Martinez para siya satin ang prison. Samantala, palihim na papalapit sina Rick at ang rescue team sa perimeter ng Woodbury. Sumama si Andrea sa Governor sa bahay at nagbuhos ng inumin para sa sarili. Ibinabalita niya na namatay si Enif Coleman na nagpawalang bisa sa teorya ni Milton. Dumudulas siya sa mga bisig ng Governor. Isang matipuno at nakaligtas, si Tyrese Williams, ang nakababatang kapatid niyang si Sasha, at ang mga kasamahan nilang sina Ben Allen at Donna, ay nakikipaglaban sa isang herd ng walkers sa kagubatan. Nakagat si Donna, pero sapat ang habag ni Tyrese para isama siya hanggang maging handa ang asawa niyang si Alan at ang anak niyang si Ben na pakawalan siya. Naghahanap ang grupo ng kanlungan sa isang guguho ng gusali na nalantad pala na likuran ng kulungan. Sinabi ni Andrea sa Governor na gusto niyang tulungan si Milton na i-cremate si Michael Coleman. Niyayakap siya ng Governor at sinabing nagsisimula ng magustuhan mo ang Woodbury. Sa kanyang lihim na silid, binubuksan ng Governor ang selda ni Penny. Tumakbo ito palabas pero nahinto ng tanikala sa lid. Kumakanta siya ng lulabi at hinahaplos ito habang nagsisigaw si Penny sa kanya.
Napagtatanto niyang tumitingin si Penny sa karne sa balde at hindi sa kanya. Sumigaw siya sa inis at itinulak itong muli papasok sa selda. Sa interrogation room, magkayakap sina Glenn Rhee at Maggie Green ng ilang talampakan mula sa Walker na pinatay ni Glenn. Kinumpirma ni Maggie na hindi siya ginahasa ng governor. Binunot ni Glenn ang braso ng Walker, binali ang bisig nito, at iniabot kay Maggie ang nabasag na buto para gawing sandata. Sa perimeter ng Woodbury, pinaplano ni Rick Grimes at ng rescue team ang susunod nilang galaw. Nawala si Michonne pero bumalik agad matapos makahanap ng pasukan. Sinabi ng governor kay Merle Dixon ang plano niyang burahin ang grupo ni Rick at hayaang muling dumami ang Walkers sa kulungan. Iminungkahi niyang gamitin ni Merle si Daryl bilang inside man. Iniutos kay Merle na dalhin sina Glenn at Maggie sa Screamer Pits bago malaman ni Andrea ang tungkol sa kanila. Sa kulungan, nag-flirt si Axel kay Beth Green at binalaan siya ni Carol Pelletier na lumayo dito. Sagot ni Axel, pinupuna ang kakulangan ng babaeng available. Nilinaw ni Carol na hindi siya lesbian, saka umalis nang maging masyadong flirtatious si Axel. Samantala, pumunta si Merle para kunin sina Glenn at Maggie, pero nag-ambush ang dalawa. Sinaksak ni Maggie sa lieg ang isa sa tauhan ni Merle, si Warren, pero bago nila malampasan si Merle, dumating ang grupo ng sundalo ng Woodbury at pinigilan sila. Sina Rick at ang rescue team ay sumunod sa putok ng baril papasok sa warehouse kung saan hawak sina Glenn at Maggie. Nagpakawala si Rick ng smoke grenade, kaya nakatakas ang grupo kasama sina Glenn at Maggie. Habang umuugong ang putok sa kalsada, inuutos ng gobernur sa mga residente na manatili sa bahay. Sabi niya sa mga tauhan niya, "We are under attack." Muling nagtipon ang rescue team sa distribution center ng Woodbury, kung saan sinabi ni Glenn kay Daryl na buhay si Merle at nagtatrabaho para sa gobernur. Gusto ni Daryl hanapin si Merle at kumbinsihin siyang palayain sila, pero iginiit ni Rick na manatili siya sa tabi niya. Nakipagpulong ang gobernur sa mga tauhan niya at inutusan si Andrea na tingnan ang kalagayan ng mga residente. Gusto ni Andrea makipaglaban pero hindi siya pinakinggan. Samantala, palihim na pumasok si Michonne sa apartment ng gobernur at naghintay sa kanyang pagbalik. Tumakbo ang rescue team papunta sa pader. Si Andrea, sinuway ang gobernur, ay nagpaputok sa kanila, hindi alam kung sino sila. Sinabi niya sa gobernur na may nakita siyang lalaking naka-prison jumpsuit. "Black guy, yaong," sabi niya. "Escape convicts," sagot niya. Habang tumatakas sila, nag-hallucinate si Rick na lumalabas si Shane Walsh mula sa usok. Nabigla siya at napanood si Shane na binaril si Oscar. Binaril ni Rick si Shane, para lang matuklasang hindi pala si Shane, kundi isang residente ng Woodbury. Pagkatapos sumigaw sa hindi tumutugong si Rick, binaril ni Maggie si Oscar sa ulo upang hindi ito mag-reanimate. Umakyat ang grupo sa pader at nagtago sa mga damo para planuhin ang susunod, ngunit nawawala pa rin sina Daryl at Michonne. Sa kulungan, narinig ni na Carl Grimes at Herschel Green ang sigawan galing sa Toms. Sinubukan ni Herschel pigilan si Carl sa pag-imbestiga, pero pinayagan din siyang pumunta. Natagpuan ni Carl ang grupo ni Therese na nakikipaglaban sa Walker sa boiler room. Hinimok niya silang sumunod sa kanya. Sa apartment ng gobernur, narinig ni Michonne ang isang malakas na tunog na nagtulak sa kanya para matuklasan ang lihim na silid. Inaalis niya ang tanikala ni Penny, iniisip na anak ito ng gobernur at nakakulong bago niya napagtantong Walker na ito. Nang itinutok na niya ang espada para patayin si Penny, dumating ang gobernur, nagulat na makita si Michonne na hawak si Penny. Isinuko niya ang baril. Sa pagkainis, sinaksak ni Michonne si Penny sa ulo, pinapatay ito. Sa sobrang galit at paghati, inatake siya ng gobernur. Sa pakikipagbuno nila, binasag ni Michonne ang mga aquarium ng ulo ng Walker at ibinagsak ito. Sinimulan siyang sakali ng gobernur at hinihila siya papunta sa isang ulo ng Walker na nangangagat. Nakuha ni Michonne ang isang piraso ng basag na salamin at sinaksak ito sa mata ng gobernur. Napaatras ang gobernur habang naghahanda si Michonne na tapusin siya gamit ang katana, pero pumasok si Andrea at tinutukan si Michonne. Nagkatitigan sila pero tumakas si Michonne. Yinakap ng gobernur ang katawan ni Penny, wasak ang puso. Samantala, pinapasok ni Carl ang grupo ni Therese sa common room ng kulungan at iginiit na kailangang patayin si Donna dahil nakagat siya ng Walker bago sila pumasok sa kulungan.
Tumutol si Sasha nang ikinulong sila ni Carl sa kwarto, pero sinabi ni Therese na ito na ang pinakamagandang kalagayan na naranasan nila sa mga nakaraang linggo. Sa Woodbury, nilalagyan ni E. Stevens ng gauze ang nasirang mata ng governor. Humihingi si Andrea ng paliwanag tungkol sa laban niya kay Micron, ang mga ulo ng Walker sa tangke, at si Penny. Sinabi niyang pinilit niyang tingnan ang mga ulo para ihanda ang sarili sa labas, ngunit iniiwasan ang iba pang tanong. Sina Mele, Haley, at Milton ay bumisita sa governor, nagtatanong kung ano ang nangyari. Sabi ng governor, nakatingin ng masama kay Merle, malinaw na lumabas ang dating kasinungalingan nito na napatay niya si Micron. Sa labas ng Woodbury, muling sumama si Micron sa rescue team habang hinihintay nila si Daryl. Hinihingi ni Rick kung bakit siya nawala at tinatakot siyang papatayin. Paalala ni Micron na kailangan pa rin siya para iligtas si Daryl at ibalik sina Glenn at Maggie sa kulungan. Sa arena, kinausap ng governor ang mga mamamayan, sinasabing inatake ang Woodbury ng grupo ni Rick na tinawag niyang mga terorista at inakusahan si Merle ng pagtataksil. Hinila ng mga tauhan niya si Daryl papasok sa arena bilang patunay ng pagkakasangkot ni Merle. Patayin sila, sigaw ng mga tao. Nakatitig si Andrea kay Daryl, nagulat. Gusto mo ba makasama kapatid mo? Sabi ng governor kay Merle. Ngayon na sayo na. Masiglang naghiyawan ang mga tao. Si Daryl and Merle ay nagkita na ulit, pero nagkakaroon sila ng banggaan sa mga prinsipyo ng grupo, dahilan para pansamantala silang maghiwalay at umalis ng sila lang. Samantala, pinatitibay ng grupo sa kulungan ang kanilang tirahan at pinag-iisipan ang susunod na hakbang, napapaisip na hindi nila maiiwasan ang digmaan ng gobernador. Si Rick, Micron, at Carl ay naghahanap ng mga supply at hindi inaasahang nagkita muli kay Morgan na naging hindi matatag at tumangging sumama sa kanila. Lihim na naghahanda ang gobernador para sa isa pang pag-atake, minamanipula si Andrea at pinapalakas ang militang Woodbury. Sa kulungan, tumataas ang tensyon habang pinagtatalunan ng grupo ni Rick kung dapat bang lubos na pagkatiwalaan si Micron at kung paano haharapin ang darating na digmaan. Sa Woodbury, nagsisimula ng maunawaan ni Andrea ang tunay na intensyon ng gobernador, ngunit bumabagsak ang kanyang mga pagtatangka na babalaan ang kulungan habang papalapit ang labanan. Inambush at dinakip ng gobernador si Andrea, ibinunyag ang kanyang plano na pahirapan siya matapos malaman na sinubukan nitong tumakas pabalik sa kulungan. Samantala, tumataas ang tensyon sa kulungan habang pinagtatalunan ng grupo kung digmaan o negosasyon ang pipiliin. Sa Woodbury, tumitindi ang kalupitan ng gobernador, ipinapakita sa bayan kung hanggang saan siya handang pumunta upang wasakin ang grupo ni Rick. Iniisip ni Rick ang isang peking kasunduan sa kapayapaan, kasama ang gobernador, na hindi alam na ito ay isang patibong para isuko si Micron. Habang lihim na sinusubukang tubusin ni Merle ang sarili sa pamamagitan ng pagdalang kay Micron upang patayin ang gobernador. Sa huli, inatake ni Merle ang Woodbury mag-isa at siya ay napatay at naging Walker, na pinilit si Daryl na luhang ilagay siya sa huling hantungan. Nabigo si Andrea na makatakas at nauwi sa pagkakadakip at pagpapahirap habang inilunsad ng gobernador ang buong atake sa kulungan. Nakalusot ang grupo ni Rick sa mga umaatake, na nagdulot sa gobernador na patayin ang sarili niyang mga tumatakbong sundalo at pagbagsak ng Woodbury at kalaunan. Natagpuan ni Rick si Andrea na namamatay dahil sa kagat at nanatili sa kanyang huling sandali. At dito na nagtatapos ang Season 4. Please like and subscribe, paabutin natin ng 100 likes para sa next season. Maraming salamat sa panonood.